Have you ever had people assume things about you before they even get to know you? Well, same here. Today, I'm sharing 5 things people have assumed about me that aren't actually true. So if you've ever been misunderstood too, this one's for you. Hi Lollipops! It's me again, Elle Masinas, your Lollipop girl from Bicolandia! Welcome back to another episode where we have honest conversations, share life experiences, and hopefully live each other with something meaningful. Today's topic is very personal, Lollipops, because I am sharing some assumptions people have made about me over the years. These are simply my own experiences, and everyone's story is different, and that's okay. And yes, we have 5 assumptions to discuss in here, Lollipops. So yes, let's start with assumption number 1. People think they already know me. One thing I have learned is that people form an opinion before we've even had a real conversation. To be honest, Lollipops, so many times I felt so misunderstood. Like, may mga taong nakarinig lang ng kwento or nakakita lang ng isang maliit na parte ng ginawa ko. Tapos, buo na agad sa isip nila kung sino ako. Wala man lang kamusta o pagkakataong ipaliwanag ko yung totoong dahilan. It's crazy how fast people judge based on what they see or hear from others. Kahit hindi nila alam yung buong kwento, yung pinagdaanan mo, or yung mga dahilan sa likod ng bawat desisyon mo. Minsan parang nakasulat na sa noon nila yung conclusion bago ka pa makapagsalita ng dalawang pangungusap. Natutunan ko rin na hindi ko kayang baguhin ng isip ng lahat. At okay lang yon, because at the end of the day, yung mga taong nakakakilala sa'yo, yung mga handang makinig bago humusga, sila lang talaga ang mahalaga. Now let's move on to assumption number 2. People think my identity is my whole personality. To be honest, Lollipops, madalas ko na itong maranasan. Parang sa tingin ng iba, yun lang ang buong kwento ko. Yung tipong kapag nalaman nila ang isang bagay tungkol sa akin, akala nila kilala na nila ako ng buo. Nakakapagod minsan kasi parang hindi na nila tinitingnan kung sino pa talaga ako sa labas ng aspetong yon. Yes, being a trans woman is part of who I am. Siyempre, totoo naman yan. Tinanggap ko na at mahal ko ang sarili ko. Malaking bahagi ito ng pagkatao ko at hindi ko ito ikinakahiya. Pero isa lang ito sa mga piraso na bumubuo sa akin. Hindi ito ang kabuuan ng lahat. But I also enjoy creating contents, learning new things, spending time with people I care about, and working towards my goals. Marami pa akong ibang hilig at ginagawa, kagaya ng kahit sino. Masaya ako kapag gumagawa ako ng vlogs at content. Gusto ko palaging may natututunan ng bago. Of course, walang tatalo sa saya kapag kasama ko ang pamilya ko at mga kaibigan ko. Just like anyone else, there are many different parts of who I am. At katulad nyo rin, Lollipops, pilit kong inaabot ang mga pangarap na inihanda ko para sa sarili ko. Sa huli, tao lang din naman ako, Lollipops, at walang taong binubuo ng iisang katangian. Marami tayong iba't ibang gawi, damdamin, at kwento. Kaya hindi makatarungan na husgahan tayo base lang sa isang bahagi na nakita o narinig nila. Now, let's move on to assumption number 3. People think I don't have dreams. Minsan nakakagulat talaga kasi parang tingin ng iba wala akong pinaghahandaan o inaasam sa buhay. Siguro dahil hindi ko madalas ipagsigawan ang mga plano ko. O kaya hindi nila nakikita yung bawat hakbang na ginagawa ko. Parang ang dali lang nilang isipin na wala akong patutunguhan kahit na alam ko namang hindi totoo yun. Actually, I have so many dreams. Sa totoo lang, ang dami ko talagang gustong marating at maranasan. Hindi lang isa o dalawa kasi marami. Minsan kapag naiisip ko silang lahat,
napapangiti na lang ako. Kasi alam kong may mga bagay ako na gustong marating kahit alam ko naman na sobrang hirap yung daan. Some are personal, some are professional, and some I'm still working quietly toward. May mga pangarap para sa pamilya ko at sa sarili ko. Mga bagay na sadyang para lang sa amin. May mga layunin din ako sa trabaho at sa mga ginagawa ko. At may mga bagay pa akong inuumpisahan ng tahimik. Hindi ko muna ipinagkakaalam hanggat hindi pa handa. Kasi alam kong mas mahalaga ang maging totoo kaysa ang maging maingay. Dreams give us direction, and I think everyone deserves the chance to chase theirs. Kaya pala mahalaga ang may pangarap. Kasi ito ang nagsasabi sa atin kung saan tayo pupunta kapag parang naliligaw tayo. At sa tingin ko, walang sino man ang dapat ipagkait ang pagkakataong abutin ang mga gusto nila. Ano man ang kalagayan nila, sino man sila, o paano man sila nakikita ng iba. Now let's move to assumption number 4. People think I'm always confident. Minsan nakakatuwang isipin kasi yun ang madalas nilang makita. Yung matapang, yung hindi natitinag. Kaya akala nila ganyan ako palagi sa bawat oras at sitwasyon. Hindi nila alam yung mga sandaling bago ako lumabas o magsalita. Humihinga ako ng malalim para lang magawa itong magmukhang madali. Honestly, not every day I'm confident. Sa totoo lang, hindi naman laging ganon. Tao lang din naman ako. May mga umaga na parang ang bigat magsimula at may mga pagkakataong hindi ako sigurado sa sarili ko. Hindi ko kayang maging matibay ng walang tigil, and I believe wala namang sino man ng may kaya yon. There are days that I really doubt myself. May mga araw na tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko, kung sapat ba ako, o kung kaya ko pa ba talaga. Minsan pumapasok yung takot na baka magkamali ako, o baka hindi ako makapagbigay ng maganda. I believe normal lang naman yon, pero minsan nakakapanghina rin. There are days that I'm tired. Siyempre napapagod din ako. Minsan physical na pagod, pero madalas din yung pagod na hindi mo nakikita. Yung pagod sa pag-iisip, sa paghahanda, o sa pagharap sa mga bagay. Yung mga gabi na gusto ko na lang magpahinga at huwag mo nang harapin ang lahat. I believe confidence isn't about never feeling uncertain. It's about continuing even when things feel difficult. Doon ko naintindihan talaga. Ang pagiging may tiwala sa sarili ay hindi ibig sabihin na hindi ka na natatakot o nagdududa. Ito yung kahit na pakiramdam mo ay mahirap at mabigat, ipili mo pa rin tumuloy. Hindi dahil hindi ka takot, kundi mas mahalaga sa'yo kung ano yung gusto mong marating. And for the last assumption, lollipops, assumption number 5, people think kindness is weakness. Madalas ko na itong maranasan, lollipops. Kapag mabait ka, kapag mahinahon ka, akala agad ng iba na madali kang paikutin, matapakan, o utusan. Parang tingin nila kapag hindi mainitin ang ulo mo o kung hindi ka matapang magsalita, ibig sabihin wala kang paninindigan. Nakakalungkot minsan kasi mali talaga ang akalang yan. One thing I never want to lose is kindness. Kahit anong mangyari, ayokong mawala ang kabaitan sa puso ko. Ito yung bagay na nagpapanatili sa akin as a person, as isang tao na marunong makiramdam, tumulong, at maging maayos sa kapwa kahit hindi ganun kadali. Hindi ko gustong magbago o maging masungit lang dahil sa tingin ng iba. Dahil may mga taong hindi marunong rumispeto. Being kind doesn't mean allowing people to mistreat you. It means choosing respect even when it's hard. Gusto ko ring linawin, ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin hahayaan mo na lang silang saktan o abusuhin ka. May malaking pagkakaiba ang pagiging mabait sa pagiging sunod-sunuran. Ibig sabihin nito, kahit nagagalit ka, kahit nasasaktan ka, pipiliin mo pa rin maging makatarungan at magalang. Di ka bababa sa antas ng kung sino man ang masama sa iyo. I believe kindness leaves a lasting impression.
Sa huli, naniniwala ako na ang kabaitan ang pinakamatagal na marka na may iwan natin sa mundo. Ang pera, posisyon, o katanyagan ay nawawala. Pero yung pagtulong mo, yung pang-unawa mo, at yung pagiging mabuti mo sa iba, yan ang matatandaan ng tao hanggang sa huli. So if you've ever felt misunderstood, I hope it reminds you that you don't have to let people's assumptions define you. Alam ko sobrang bigat sa pakiramdam na parang walang makakuha o walang makakita ng totoong ikaw. Minsan gusto mo na lang sumuko at maniwala sa sinasabi nila kasi paulit-ulit na rin naman. Pero natutunan ko na hindi nila hawak ang kwento mo. Ang hula nila ay hindi ang katotohanan. Ikaw lang ang may karapatang magsabi kung sino ka talaga. The people who truly want to know you will take the time to listen. At dito ka napagtanto kung sino talaga ang para sa'yo. Yung mga tunay na nagpapahalaga ay hindi makokontento sa sabi-sabi o sa nakikita lang nila sa labas. Maglalaan sila ng oras, magtatanong, at makikinig ng buong puso bago magbigay ng anumang conclusion. Hindi sila manghuhusga agad. Gusto nilang marinig sa'yo, mula sa'yo, ang buong kwento. So thank you so much for spending time with me today, Lollipops. If you enjoyed this episode, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. And yes, comment below what one assumption have made people about you. I'd love to read your stories. Until our next chika, stay sweet, Lollipops!